Grabe si PBBM, binayaran na ang utang ng mga mahihirap nating kababayan. At mula sa mga nakaraang presidente, bakit si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakakagawa nito? Malaya na mula sa bilyon-bilyong pisong halaga ng pagkakautang ang ating mga kababayang magsasaka. Inahayag yan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan sinabi nito nga burado na ang aabot sa 10.8 billion pesos nilang amortisasyon interest o surcharge. Dahil dito, wala nang kailangan pa umunong bayaran ang ating mga kababayan na matagal na panahon nang naghihintay ng kanilang pagmamayari na lupang sinasaka. Isang pangarap na lang ba talaga ang makalaya sa utang? Ilang dekada na ang lumipas, pero tila ba walang nakakita ng totoong solusyon. Mula kay Cory hanggang kay Duterte, palaging ipinangako pero hindi natupad. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang presidente na hindi lang nangako, ginawa niya mismo? Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural. Pero alam mo bang ang ating mga magsasaka, imbes na umunlad, ay mas lalo pang nababaon sa utang? Utang na nagtagal ng maraming taon, utang na pumigil sa kanilang pag-asenso, utang na parang tanikala sa kanilang kinabukasan. Pero sa pagtatapos ng 2024, isang bagay ang yumanig sa buong bansa, isang bagay na hindi nagawa ng kahit sinong naging presidente ng Pilipinas. Dahil higit sa 10.8 bilyong piso, oo, 10.8 bilyong piso kaibigan, isang napakalaking halaga ng utang ng ating mga mahihirap na magsasaka ay tuluyang binura. Pero paano ito nangyari? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ayon kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, hindi lang basta utang ang nabura, mahigit 230,000 certificates of condonation na rin ang naipamahagi ng pamahalaan. Ibig sabihin, higit 198,000 na magsasaka ang tuluyang nakalaya mula sa pagkakautang. Pero hindi lang yan. Isipin mo, higit 252,000 na hektarya ng lupang sakahan ang naapektuhan ng hakbang na ito. Lupaing dating parang isang pangarap lang para sa maraming magsasaka, ngayon ay sila'y nakalaya na at sa kanila na ang lupa. Pero kung iniisip mong dito lang nagtatapos ang lahat, nagkakamali ka. Dahil ayon sa plano ng pamahalaan, hindi lang ito basta simula. Layunin nilang makapagbigay ng higit 600,000 COCs para sa ating mga magsasaka. Isipin mo kung gaano kalaki ang epekto nito sa sektor ng agrikultura. Pero bakit ngayon lang ito nangyari? Tanungin natin ang ating mga sarili. Bakit sa loob ng maraming administrasyon walang nakagawa ng ganitong hakbang? Bakit si PBBM lang ang may lakas ng loob na gawin ang bagay na ito? Siyempre dahil sa grasya ng ating Panginoong Diyos. Ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng ating bayan? Isang bagay lang ang sigurado, isang bagong Pilipinas ang isinusulong ng Marcos Administration. Ngayon, anong masasabi mo kaibigan? Totoo bang nagbago na ang Pilipinas o may mas malaking sorpresa pang darating? Abangan. Purihin ang ating Panginoong Diyos and have mercy, O God. Lucas 4 verse 18. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagat pinahiran niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang palayain ang mga inaapi. Ang pagpapalaya sa mga magsasaka mula sa matagal nilang pagkakautang ay tila isang makapangyarihang hakbang tungo sa tunay na pagbabago. Ngunit bilang mga Kristiyano, dapat nating maunawaan na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang tungkol sa pagkakautang sa mundo, kundi ang kalayaan mula sa kasalanan, isang utang na hindi natin kayang bayaran, ngunit binayaran ng ating Panginoon Jesucristo sa krus. Ang ating Panginoon Jesus mismo ang ipinadala ng ating Panginoon Diyos upang ipahayag ang mabuting balita sa mga mahihirap, palayain ang mga bihag at pagalingin ang mga sugatan.
Ang condonation ng utang ng mga magsasaka ay isang makabuluhang kaganapan, ngunit ito ay anino lamang ng mas dakilang pagpapalaya na inaalok ng ating Panginoon Hesus, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, kaibigan. Kung kaya tayong palayain ng pamahalaan sa pagkakautang sa mundo, masigit pa ang kayang gawin ng ating Panginoon Hesus sa ating espiritual na buhay. Hindi lang niya binura ang ating utang, kaibigan, kundi binura niya ang utang natin sa pagkakasala at binigyan niya tayo ng bagong buhay at walang hanggang pag-asa. Kaya sa gitna ng mga pagpapalang natatanggap natin mula sa gobyerno, naway ituon natin ang ating pananampalataya sa tunay na nagpapalaya sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaibigan, tinatanggap mo ba siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Paano mo isasabuhay ang kalayang ibinigay niya sa iyo? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, na pinakadakilang pagkakautang po namin ay dahil sa pagkakasala po namin na inyo pong binayaran sa krus. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig na hindi po namin kayang sumbatan kahit kailan ang pag-ibig na ito na ipinabatid niyo sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na nabayubay sa krus upang kami magkaroon ng mapayapang buhay at buhay na walang hanggan na puno ng kasaganaan at kaligayahan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin. Patuloy mo po kaming gabayan at ituwan ang aming pansin sa mas grande na pagpapala ng dahil sa aming Panginoon Jesucristo. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan mo aming Panginoon Diyos sa buhay na walang hanggan at sa buhay na lagi namin kapiling ang aming Panginoon Jesucristo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong patuloy na pag-aalaga sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatinig sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.